Huminga ng malalim si Althea habang bumababa sa sinasakyang tricycle. Amoy lupa at sariwang mga bulaklak ang sumalubong sa kanya. Kaibang-kaiba sa usok at alikabok ng bakolod na kanyang tinalikuran. Sinalubong sila hindi lang ng isang tao, kundi ng tila isang buong baryo. Ito na iyon. Ang simula ng bago niyang buhay. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang hawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang lalaking ito ang dahilan ng lahat. Ang pangako niya ng isang malayang buhay, malayo sa mahigpit na mga magulang ni Althea, ang nagtulak sa kanya na iwanan ang lahat. At sa unang tingin pa lang sa baryo magdiwata, tila lahat ng sakripisyo ay sulit. Handa ka na ba, mahal ko? Bulong ni Marco. Ang mga mata nito'y nagniningning sa tuwa. Tumango si Althea, hindi maalis ang pagkamangha sa paligid. Ang baryo ay payapa. Simple ang mga bahay na gawa sa kahoy, napapalibutan ng mga halamang namumulaklak at mga puno ng prutas. Sa di kalayuan ay matatanaw ang bundok kanlaon, tila isang higanteng nagbabantay. Ngunit ang higit na nakakuha ng kanyang pansin ay ang mga tao. Lahat sila ay nakangiti. Mga bata, matatanda, babae, lalaki. Lahat ay lumabas ng kani-kanilang tahanan para salubungin sila. May bitbit na mga bulaklak ang ilan. Ang iba na may mga basket ng prutas. Napakainit ng kanilang pagtanggap. Subalit habang papalapit sila, may napansin si Althea na kakaiba. Ang mga ngiti nila, bagamat malapad, ay tila hindi umaabot sa kanilang mga mata. Mayroong kung anong klase ng kawalan sa kanilang mga titig, isang bagay na hindi niya mawari kung ano. Isang babae ang lumapit sa kanila. Nasa mga 50 anyos na ito, mayumi ang kilos at may bakas pa rin ng angking kagandahan. Ang mga mata nito ay kasing kulay ng kay Marco. "Marco, anak ko," sabi ng babae. Ang boses ay malambing. Niyakap nito ang kanyang anak bago bumaling kay Althea. "At ikaw marahil si Althea. Ako si Elena, ang ina ni Marco. Maligayang pagdating sa aming tahanan." "Maraming salamat po, Tita Elena," magalang na sagot ni Althea, bahagyang nahihiya sa sobrang atensyon. "Huwag mo akong tawaging tita. Nanay na lang," nakangiting sabi ni Elena, at sa isang iglap nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Althea. Marahil ay napapagod lang siya sa mahabang biyahe. Marahil ay naninibago lang siya sa lahat. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pista. Sari-saring putahe ang nakahain, mga pagkain ngayon lang natikman ni Althea. Bawat isa ay masarap, ngunit may kakaibang lasa na hindi niya matukoy. Si Elena ay hindi tumigil sa paglalagay ng pagkain sa kanyang plato. Tila ba nais nitong tiyakin na mabubusog siya ng husto. "Kailangan mong kumain ng marami, iha, para sa inyo ng apo ko," sabi ni Elena. Ang tingin ay nasa tiyan ni Althea. Ngumiti lang si Althea. Pakiramdam niya ay mapalad siya. Isang mapagmahal na kasintahan. Isang pamilyang magiliw na tumanggap sa kanya. Ano pa ba ang mahihiling niya? Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Marco sa kanyang tabi, pinamang hindi mapakali si Althea. Bumangon siya at dahan-dahang sumilip sa bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay liwanag sa buong baryo. At doon, nakita niya sila. Marami sa mga taga-baryo na sumalubong sa kanila kanina ay nasa labas. Nakatayo lang sila sa dilim, sa ilalim ng mga puno, sa gitna ng daan. Hindi sila gumagalaw. Hindi sila nag-uusap. Nakatayo lang sila roon,
tahimik at lahat ay nakatingin sa iisang direksyon. Sa bahay nila. Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Althea. Anong ginagawa nila roon sa kalaliman ng gabi? Dahan-dahan niyang ginising si Marco. "Marco! Gising!" Pabulong niyang sabi. "Tingnan mo sa labas." Nagising si Marco, inaantok pa. Sumilip ito sa bintana at pagkatapos ay bumaling sa kanya. "Anong meron? Mga kapitbahay lang natin yan. Huwag mo na lang silang pansinin, mahal ko. Ganyan lang talaga sila dito, masayahin." Bumalik ito sa pagkakahiga at agad na nakatulog muli. Sinubukan ni Althea na paniwalaan ang sinabi ni Marco. Baka nga ganoon lang ang kultura nila dito. Baka nasanay lang siya sa buhay sa syudad kung saan walang pakialam ang mga tao sa isa't isa. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Pagkaraan ng ilang minuto, muli siyang sumilip sa bintana. Naroon pa rin sila, isang pulutong ng mga anino sa ilalim ng buwan. Napanatag siya ng bahagya nang makitang hindi naman sila nakatingin sa kanya, kundi sa kung saan saang direksyon lang. Huminga siya ng maluwag at akmang babalik na sa higaan. Ngunit bago pa man siya makatalikod, isang bagay ang nangyari na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mula sa iba't ibang direksyon, sabay-sabay silang lahat na tumingala. Ang kanilang mga ulo ay umikot ng may perpektong pagkakaisa, na para bang sila'y mga manikang desusi na iisang kamay lang ang nagpagalaw. Ang kanilang mga mata, na ngayon ay tila kumikinang sa dilim, ay dumapo sa iisang punto, diretso sa bintana kung nasaan siya. At sa dilim, sa liwanag ng buwan na tumatama sa kanilang mga muka, wala na ang mga ngiti. Hindi nakatulog si Althea ng gabing iyon. Bawat kaluskos sa labas, bawat ihip ng hangin na yumayanig sa mga dahon, ay nagdudulot ng panibagong alon ng takot sa kanya. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na imahinasyon lang niya ang lahat, na dala lang ito ng pagod at paninibago. Ngunit ang larawan ng mga taga-baryo na sabay-sabay na tumitingala sa kanya ay nakatatak na sa kanyang isipan. Kinabukasan, tila walang nangyari. Masayang bumati si Marco. Hinagkan siya sa noo at inihain ang almusal na inihanda ni Nanay Elena. Ang lahat ay normal. Masyadong normal. "Hindi ka ba nakatulog ng maayos, mahal ko?" tanong ni Marco. Napansin marahil ang pamumungay ng kanyang mga mata. "Huwag mong isipin ang nakita mo ko kagabi. Ganoon lang talaga sila. Isang paraan ng pagpapakita ng respeto." "Respeto? Anong klaseng respeto ang paniniktik sa dilim?" Gusto sanang itanong ni Althea, pero pinili na lang niyang manahimik. Ayaw niyang magsimula ng away. Lumipas ang mga araw at pilit na isinasantabi ni Althea ang kanyang mga agam-agam. Ngunit ang baryo Magdiwata ay tila may sariling paraan upang ipaalala sa kanya na mayroong mali. Tuwing gabi, naririnig niya ito. Isang tunog. Tik-tik. Tik-tik, tik-tik. Nagsisimula ito sa malayo, mahina, na parang isang kakaibang uri ng ibon. Ngunit habang tumatagal ang gabi, ang tunog ay papalapit ng papalapit hanggang sa tila ba ito'y nasa labas na mismo ng kanilang bintana. Minsan, para itong nasa bubungan. "Naririnig mo ba yun?" tanong niya kay Marco isang gabi. Habang yakap-yakap niya ang unan sa takot. Umiling si Marco. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasang libro. "Ang alin? Wala naman akong naririnig."
Baka kuliglig lang yan. Mahal ko. Pero alam ni Althea na hindi iyon tunog ng kuliglig. Yun ay tunog na nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Isang hapon, habang naglalakad-lakad siya sa bakuran para makalanghap ng sariwang hangin, natanaw niya ang isa sa kanilang kapitbahay, isang babaeng palaging nakangiti sa kanya. Nakatalikod ito, nakaupo sa isang maliit na bangko at may ginagawa. Sa unay, inakala niyang naghihimay ito ng gula, ngunit nang masilip niya kung ano ang nasa kandungan nito, halos masuka siya. Isang piraso ng karne, sariwa, pula, at kinakain niya ito ng hilaw. Nang maramdaman marahil ng babae na may nakatingin, dahan-dahan itong lumingon. Ang bibig nito'y may bahid ng dugo. Tinitiganan siya nito at ang ngiti sa mga labi nito ay hindi na nagmistulang magiliw. Iyon ay ngiti ng isang hayop na nahuli sa akto. Mabilis na tumalikod si Althea at pumasok sa bahay. Nanginginig ang buong katawan dahil sa hindi na niya matiis ang pakiramdam na tila siya'y nababaliw. Nagpasya siyang maglakad-lakad hanggang sa dulo ng baryo, kung saan nagsisimula na ang makapal na gubat. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang makahinga. Doon niya unang nakita si Lolo Cadyo. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, nakatingin sa kanya. Ang damit nito ay gulanit, ang buhok ay magulo. At ang mga matay tila nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Iniiwasan siya ng lahat sa baryo, sinasabing nawala na ito sa katinuan. Akmang tatalikod na si Althea nang bigla itong magsalita. "Ikaw ang bago," sabi nito. Ang boses ay magaspang na parang tuyong dahon. Hindi kumibo si Althea. Humakbang ito papalapit at sa isang iglap ay nasa harapan na niya. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga daliri nito ay butot at balat at ang hawak ay mahigpit at malamig. "Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa," bulong nito. Ang hiningay amoy lupa. Sinubukan ni Althea na bawiin ang kanyang braso, pero mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya. "Hindi ka nila mahal," patuloy nito mga. Ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya. Yumuko ito at tumingin sa kanyang tiyan. "Ang bunga sa iyong sinapupunan ay hindi para sa iyo." Nanlamig si Althea sa kanyang narinig. "Bayad ito," dagdag ng matanda. Ang boses ay halos pumatak na sa luha. Bayad ito sa utang na dugo. Bigla nitong binitawan ang kanyang braso at tumakbo papalayo. Nawawala sa mga puno na parang isang multo. Naiwan si Althea na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng mga salitang binitiwan nito. Nang gabing iyon, isinalaysay niya ang lahat kay Marco. Inaasahan niyang aaluin siya nito. Sasabihing panaginip lang ang lahat. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang galit sa mga mata nito. Isang malamig at nakakakilabot na galit. "Sinabi ko na sa iyo na huwag kang lalapit sa matandang yon," sigaw nito. Baliw siya. "Wige pampadasuwap bihin. Huwag na huwag ka nang makikipag-usap sa kanya. Naiintindihan mo." Ang kabaitang nakasanayan niya kay Marco ay biglang naglaho. Sa isang saglit, isang dayuhan ang nasa harapan niya. Isang dayuhang nakakatakot. Kinabukasan, habang wala si Marco, nagdesisyon si Althea. Hindi na niya kaya. Tatawagan niya ang kanyang mga magulang. Sasabihin niyang nagkamali siya. Magpapasundo siya. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag.
Pero walang signal. Sinubukan niya sa bawat sulok ng bahay, kahit sa labas. Pero wala. Tila ba ang baryo ay isang patay na sona? Pinigilan niya ang panginginig ng kamay. Sige, kung hindi gagana ang telepono, maghahanap siya ng paraan para makaalis. Babalik siya sa bayan. Hinahanap niya ang kanyang pitaka sa loob ng bag, ngunit hindi niya ito makita. Binaliktad niya ang lahat ng laman ng bag sa ibabaw ng kama. Mga damit, suklay, pabango, pero walang pitaka. Walang pera. Halos itapon niya ang lahat ng laman ng bag sa ibabaw ng kama. Mulit-muli niyang kinapa ang bawat bulsa, bawat sulok, umaasang baka naman naisiksik lang niya sa kung saan. Ngunit wala talaga. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Hindi maaari. Ang ID ko, bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig. Ang identification card ko, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang patunay kung sino siya. Mabilis niyang hinalungkat ang maliit na bulsa sa gilid ng bag kung saan niya ito palaging inilalagay para madaling makuha. Pero wala rin ito roon. Wala. Napatitig si Althea sa mga nagkalat niyang gamit. Teleponong walang signal, nawawalang pera, nawawalang pagkakakilanlan. Hindi ito aksidente. Ang takot na kanina'y gumagapang lang sa kanya ay biglang naging isang dambuhalang alon na lumunod sa buo niyang pagkatao. Hindi ito nawawala. Hindi ito ninakaw ng kung sinong magnanakaw. Kinuha ito. At dalawa lang ang taong may pagkakataong gawin iyon. Si Marco o ang ina nitong si Elena. Napatingin siya sa bintana. Ang dating payapang tanawin ay isa na ngayong rehas. Ang mga puno ay tila mga bantay na nakapalibot sa kanya. Ang bundok kanlaon ay hindi na isang magandang tanawin, kundi isang pader na humaharang sa kanyang paglaya. Isa siyang bilanggo. At habang dahan-dahang lumulubog ang katotohanan iyon sa kanyang isipan, nagsimula na namang marinig ito mula sa di kalayuan. Mahina. Papalakas si tik, 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 tik. Ngunit ngayon, hindi na ito tunog ng isang ibon. Ito'y tunog ng isang orasan. Nagbibilang pababa sa kung anumang katatakutan ang naghihintay sa kanya sa dilim. Hindi na naghintay si Althea na dumating si Marco. Ang bawat segundo na nananatili siya sa bahay na iyon ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Wala siyang pera. Wala siyang signal. Wala siyang pagkakakilanlan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang mga paa. Tatakbo siya, tatakas siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sumisilip sa labas. Payapa ang hapon. Ang ilang mga taga-baryo ay nasa kani-kanilang bakuran, nagdidilig ng halaman, nagwawalis ng mga tuyong dahon. Ang kanilang mga kilos ay normal, ngunit ngayon, sa mga mata ni Althea, ang lahat ng iyon ay isang palabas. Isang masalimuot na dula na idinisenyo para itago ang isang bagay na karumaldumal. Nang makitang walang nakatingin, mabilis ngunit maingat siyang lumabas ng bahay at nagsimulang maglakad. Hindi patakbo, pinakamatatawo para hindi makatawag ng pansin. Naglakad siya na parang namamasyal lang. Ang puso niya ay dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib na parang tambol sa isang ritual. Bawat bahay na kanyang madaanan, nararamdaman niya ang mga matang nakasubaybay mula sa mga bintana.
Ang mga ngiti na isinasalubong sa kanya ng mga nakakasalubong niya sa daan ay hindi na nagdudulot ng kapanatagan, kundi ng purong kilabot. Ang mga ito'y ngiti ng mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. Nang makarating siya sa salasalabat na daan sa gitna ng baryo, hinarap niya ang isang desisyon, kaliwa o kanan. Ang isang daan ay papunta sa Guat kung saan niya nakita si Lolo Cadyo. Ang isa naman ay ang pangunahing daan palabas, ang mismong daan na dinaanan nila ni Marco noong sila'y dumating. Pinili niya ang pangunahing daan. Iyon ang mas pamilyar. Iyon ang daan patungo sa kaligtasan. Binilisan niya ang kanyang paglalakad. Ang paglakad ay naging mabilis na paghakbang. At ang paghakbang ay malapit nang maging isang ganap na pagtakbo. Nararamdaman niya ito. Ang kalayaan. Ilang metro na lang. Malapit na siya sa tulay na kahoy na nagsisilbing hangganan ng baryo Magdiwata. Ngunit nang matanaw niya ang tulay, napahinto siya. May mga taong nakatayo roon, hindi lang isa o dalawa, kundi isang grupo. Mga lalaking magsasaka, mga babaeng may daladalang basket. Nakatayo sila roon tila nag-uusap-usap lang, ngunit nang makita siya, lahat sila ay tumahimik. At lahat sila ay tumingin sa kanya. Hinarangan nila ang daan. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Dahan-dahan siyang umatras. Tatalikod na sana siya at susubukan ang daan papunta sa gubat, ngunit huli na ang lahat. Mula sa likuran niya, mula sa mga bahay na kanyang nilagpasan, isa-isang lumabas ang iba pang mga taga-baryo. Ang matandang babae, ang mga bata, ang babaeng kumakain ng hilaw na karne. Lumabas sila at humilera. Sa magkabilang gilid ng daan, tila mga sundalong nagbabantay. Naipit siya. Sarado ang lahat ng daan. Ang buong baryo ay naging isang kulungan. At siya ang hayop na nasa gitna. Biglang bumukas ang pinto ng isa sa mga bahay. At mula roon ay lumabas si Marco. Ang mukha niya ay kalmado. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagkadismag. Mamapahiming niya. Na parabang isang alagang hayop ang nakawala sa hawla. Althea, sabi nito, ang boses ay mababa at walang emosyon. Saan ka pupunta? Uuwi na ako, sagot ni Althea. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Marco, anong nangyayari dito? Bakit ayaw ninyo akong paalisin? Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Marco. Isang nangiting hindi na matamis, kundi mapanlin lang. Paalisin? Bakit ka naman aalis? Dito ka na nabibilang ngayon. Kinuha mo ang pitaka at ID ko. Sigaw niya. Ang takot ay napalitan na ng galit. Kailangan kong gawin yun, sagot ni Marco, na parabang ipinapaliwanag ang isang simpleng bagay. Para hindi ka na mag-isip na umalis pa. Ang pamilya ay dapat magkakasama, hindi ba? Hindi ko kayo pamilya. Ang mga salitang iyon ay tila isang hudyat. Nagsimulang magdilim ang kalangitan. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon na parang mga itim na usok at ang hangin ay biglang lumamig. Ang mga anino ng mga puno at mga bahay ay humaba, lumikha ng mga nakakatakot na hugis sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat at may katiyakan. Habang siya'y papalapit, tila nag-iiba ang kanyang anyo sa papalubog na liwanag. Ang kanyang mga balikat ay tila lumapad, ang kanyang mga kuko ay tila humaba. At nang nasa harapan na niya si Althea, tumay. Ngumiti ito sa pagngiti niya.
Sa ilalim ng abnormal na dilim ng papalubog na araw, nakita ni Althea ang isang bagay na magpapagulo sa kanyang isipan habang siya'y nabubuhay. Ang mga ngipin ni Marco, hindi na ito normal. Ang mga ito'y matutulis, parang mga punyal na nakahilera sa loob ng kanyang bibig. At ang mga mata niya, ang mga matang minsan niyang minahal, ay nagliliwanag ngayon sa isang kulay na hindi pang tao. Isang nagbabagang pula. Maligayang pagdating sa pamilya. Mahal ko, bulong nito. Ang boses ay mas malalim at magaspang nawi na ngayon. At sa likuran nito, ang mga anino ng mga taga-baryo ay nagsimulang gumalaw at magbago ng anyo. Ang kanilang mga katawan ay pumipilipit at humahaba sa dilim, habang ang tunog na tik-tik-tik ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Hindi na mula sa mga ibon, kundi mula sa kanilang mga lalamunan. Ang tanging naririnig ni Althea ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Mabilis, malakas, tila ba nais nitong kumawala sa kanyang tadyang. Nakalak ang pinto mula sa labas. Ang bintana na dati niyang dinudungawan ay natatakpan na ngayon ng mga makakapal na tabla ng kahoy, ipinako mula sa labas. Ang sinag ng buwan na dumaraan sa mga siwang ay ang tanging liwanag na mayroon siya. Sinubukan niyang itulak ang pinto. Sinipa. Sinigawan niya ang pangalan ni Marco, puno ng galit at takot. Ngunit walang sumasagot. Ang tanging bumabalik sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang desperasyon. Pagod at nanginginig, napaupo siya sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Maya-maya lang ay magigising na siya at nasa tabi niya si Marco, ang Marco na minahal niya. At tatawanan lang nila ang lahat. Ngunit ang sakit ng kanyang mga kuko na bumaon sa kanyang palad ay nagsasabing gising na gising siya. Ilang oras ang lumipas, o baka minuto lang, hindi na niya alam nang marinig niya ang tunog. Ang tunog ng susi na ipinapasok sa seradura. Mabilis siyang tumayo at umatras sa pinakamadilim na sulok ng kwarto. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi si Marco ang pumasok. Si Elena. Wala na ang magiliw ng ngiti sa mukha nito. Wala na ang init sa kanyang mga mata. Ang babaeng nakatayo sa harapan niya ngayon ay isang reyna. Malamig, may awtoridad, at mapanganib. May dala itong isang tray na may lamang pagkain at isang baso ng tubig. Inilapag nito ang tray sa isang maliit na mesa. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang nito si Althea, na para bang isa siyang hayop na sinusuri kung maamo ba o mailap. Ano kayo? Basag ni Althea sa katahimikan. Ang boses ay nanginginig. Mga halimaw. Isang bahagyang pagtaas ng kilay lang ang isinagot ni Elena. Halimaw, ulit nito sa salita, na para bang ngayon lang niya ito narinig. Isang salitang ginagamit ng mga mahihina para ipaliwanag ang hindi nila maintindihan. Kalmado itong umupo sa nag-iisang silya sa kwarto. Kumain ka. Kailangan mong maging malakas. Hindi ako kakain ng kahit anong galing sa inyo. Hindi natinag si Elena. Hindi kami mga ordinaryong nilalang, Althea. Kami ang mga tagapag-alaga ng lupaing ito. Matagal na kami ritong naninirahan, bago pa man dumating ang mga tulad mo. Mga aswang, bulong ni Althea. Ang salita ay pamilyar mula sa mga kwentong katatakutan ng kanyang lola. Isang pangalan, sabi ni Elena. Ang mahalaga ay ang aming layunin, ang mabuhay
ang manatiling malakas. At para mangyari iyon, kailangan namin ng mga sakripisyo. Kailangan namin ng mga kasunduan. Tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ni Althea. Ang baryong ito ay itinayo sa isang sumpa. Isang pangako sa kadiliman na nagbibigay sa amin ng lakas. Kapalit ng aming kapangyarihan at mahabang buhay, bawat henerasyon ay kailangang mag-alay. Mag-alay ng ano? Takot na tanong ni Althea. Kahit alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang isasagot nito. Ngumiti si Elena sa unang pagkakataon. Isang ngiting walang kagalakan. Ang pamilya ay kailangan ng bagong dugo para hindi humina. Dugo ng isang mortal. Ngunit hindi lang iyon. Ang alay ay kailangang maging sagrado. Dalisay. Isang buhay na nagmula sa pagsasanib ng dalawang mundo. Hindi makahinga si Althea. Nanlalakaki ang kanyang mga mata habang dahan-dahang naglilinaw ang lahat. Hindi ka aksidenteng nakilala ni Marco, iha. Patuloy ni Elena. Ikaw ang pinili. Malusog, matatag. At higit sa lahat, nagdadala ka na ngayon ng isang buhay sa iyong sinapupunan. Hindi, pabulong na sabi ni Althea, napahawak sa kanyang tiyan. Ikaw ang sisidlan, sabi ni Elena. Ang boses ay parang isang matalim na yelo. At ang dinadala mo, siya ang alay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang takot at pagkabigla, naramdaman niya ito. Isang marahang sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang mumunting buhay na iyon, sa giyasing tanging pag-asa at kaligayahan niya sa mga nakalipas na buwan ay siya palang sentensya ng kanyang kamatayan. Ang katotohanan iyon ay mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Isang iyak na walang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Tumayo si Elena, tila tapos na ang usapan. Bago ito lumabas, huminto ito at lumingon sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit at sa isang kilos na hindi inaasahan ni Althea, ipinatong nito ang kamay sa kanyang tiyan. Ang lamig ng kamay ni Elena ay tumagos sa kanyang damit, sa kanyang balat, hanggang sa kanyang kaluluwa. Huwag kang mag-alala. Bulong nito. Ang hiningay malamig na hangin. Magiging isang karangalan para sa kanya. Malayo sa nakakasuklam na katahimikan ng baryo Magdiwata. Sa isang maliit na bayan sa paanan ng Kanlaon, may isang ilaw na nananatiling bukas. Hindi ito ilaw mula sa bombilya, kundi mula sa kandilang gawa sa purong pagkit. Ang apoy nito'y sumasayaw sa saliw ng mga dasal na ibinubulong. Dito nakatira si David. Hindi siya pari, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakapagpagaling. Hindi siya doktor, ngunit ang kanyang kaalaman sa mga halamang gamot ay malalim pa sa mga ugat na kanyang binubunot. Isa siyang albularyo. Isang titulong minana niya mula sa kanyang lolo, isang responsibilidad na matagal niyang tinalikuran. Noong kabataan niya, pinangarap niyang maging inhinyero. Umalis siya ng probinsya, nag-aral sa Maynila at sinubukang kalimutan ang mundo ng mga anting-anting at orasyon. Ngunit ang nakaraan ay may paraan para habulin ka. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pagre-review para sa finals, isang tawag ang gumising sa kanya. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Luna ay may sakit. Isang kakaibang sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Nilalagnat ito ng mataas, nagsasalita ng mga wikang hindi nito alam, at ang balat nito'y nagkakaroon ng mga markang tila sinunog. Umuwi si David. Nadatnan niyang hinang-hina na ang kanyang lolo
At si Luna ay tila unti-unti nang nilalamon ng unang kung anong kadiliman. Sa huling hininga ng matanda, ipinasa nito kay David ang lahat ng kanyang kaalaman. Ikaw na ang bahala sa kanya, apo, habilin nito. Patawarin mo ako. Ngunit huli na ang lahat. Sa kabila ng lahat ng dasal at ritual na sinubukan ni David, binawian ng buhay si Luna sa kanyang mga bisig. At sa huling sandali nakita niya ito. Isang anino na may mga pulang mata. Nakangisi sa isang sulok ng silid bago ito maglaho. Ang pangyayaring iyon ang nagpabago sa kanya. Iniwan niya ang kanyang mga pangarap sa siyudad at tinanggap ang kanyang tungkulin. Ngunit ang kabiguan na iligtas ang sarili niyang kapatid ay isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Dahil doon, ipinangako niya sa sarili na gagamitin lang niya ang kanyang kaalaman para sa mga ordinaryong sakit. Ayaw na niyang muling makipaglaban sa mga anino. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, hindi na siya mapakali. Mayroong kung anong enerhiya ang gumugulo sa kanyang mga panalangin. Isang puwersa na napakadilim at napakalakas na nagmumula sa direksyon ng kanlaon. Malapit sa mga liblib na baryo na bihirang marating ng mga tao. Ang kanyang mga pasyenteng may lagnat ay nananaginip ng isang babaeng umiiyak sa gubat. Ang tubig sa kanyang banga na ginagamit sa pagtatawas ay nagkukulay putik. May mabigat na nangyayari, David. Sabi sa kanya ng isang matandang mangangaso na dumaan para magpagamot ng pilay. Ibang klase ang katahimikan sa gubat ngayon. Pati ang mga hayop ay mailap. Nung minsan, napadpad ako malapit sa magdiwata. Naramdaman ko para akong pinapanood, para akong hinahabol, magdiwata. Ang pangalan ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay David. Isang baryong kilala sa pagiging sarado sa mga dayo. Nang gabing iyon, nagsagawa si David ng isang ritual sa isang palangganang may tubig at mga dahon ng bayabas. Sinindihan niya ang isang espesyalang insenso. Habang nagdarasal, hinipan niya ang usok sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahan, isang imahe ang nabuo sa ibabaw nito. Malabo, ngunit malinaw para sa kanyang mga matang sanay na. Isang babaeng buntis nakakulong sa isang madilim na silid, ang mukha'y basang-basa ng luha. At sa paligid niya mga aninong may mapupulang mata naghihintay. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng mga gamit, lana o banal na langis ng niyog, mga anting-anting na gawa sa ngipin ng buwaya, at ang kanyang pinakaiingatang buntot pagi, muling bumalik ang mga ngaso. Naiwan ko pala ito kahapon, sabi ng lalaki. Iniaabot ang isang bagay. Nakuha ko doon sa may sapa, malapit sa magdiwata. Baka may nagmamay-ari. Isang suklay, gawa sa sungay ng kalabaw, may disenyong bulaklak. Halatang luma na, kinuha ito ni David. Sa unang pagdampi pa lang sa kanyang palad, naramdaman niya ito. Isang latak ng emosyon, takot, desperasyon, lungkot. Kumuha siya ng isang patak ng lana mula sa maliit na botelya at ipinatak ito sa suklay. Sa sandaling tumama ang langis sa suklay, umusok ito. Itim na usok na may kasamang mahinang tunog, parang pagdaing. At kasabay ng usok sa gitna ng katahimikan ng kanyang kubo, isang boses ang pumasok sa kanyang isipan. Malinaw na parang isang bulong sa kanyang tainga. Isang boses ng babae, puno ng pagmamakaawa. Tulungan mo ako. Ang mga araw ay naging isang mahabang bangungot para kay Althea. Walang pinagkaiba ang umaga sa gabi sa loob ng madilim na kwarto. 2 beses sa isang araw,
Darating si Elena, mag-iiwan ng pagkain at aalis ng walang imik. Pinilit ni Althea na kumain, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mumunting buhay sa loob niya. Bawat sipa, bawat galaw sa loob ng kanyang sinapupunan ay hindi na lang simbolo ng buhay, kundi isang paalala ng kamatayan na naghihintay sa kanila. Ang pagmamahal niya sa hindi pa nasisilayang anak ay ang tanging nagpapanatili sa kanya na huwag tuluyang masiraan ng bait. Isang gabi, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang mahinang kaluskos ang pumukaw sa kanya mula sa bintana. Napabangon siya, ang puso niya'y agad kumabog. Inaasahan niyang makikita ang anino ng isang halimaw. Ngunit ang narinig niya ay isang mahinang tapik sa kahoy. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sumisilip sa maliit na siwang sa pagitan ng mga tabla. Madilim sa labas, at sa unay wala siyang makita. Pagkatapos, isang maliit na bagay ang inihagis papasok mula sa siwang. Bumagsak sa sahig na may kasamang mahinang kalansing. Isang maliit na binalot na tela. Nanginginig ang mga kamay na pinulot ito ni Althea. Dala ng matinding pag-iingat, binuksan niya ito. Sa loob ay may dalawang bagay. Isang piraso ng lumang dyaryo, naninilaw at marupok na, at isang kupas na kwintas na may maliit na loketa. Ang headline sa dyaryo, "Babae nawawala matapos maglayas kasama ang nobyo." Ang petsa ay halos 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng babae, Jasmine Reyes. Binuksan niya ang loketa. Sa loob ay may isang maliit at lumang litrato ng isang masayang dalaga. Ang kanyang ngiti ay puno ng pag-asa. Isang bulong ang narinig niya mula sa labas ng bintana. Mula mismo sa siwang. "Hindi ako baliw, Ineng. Si Lolo Cadyo." Nakatayo ito sa labas, ang isang mata nito'y nakasilip sa siwang. Sino si Jasmine?" Nanginginig na tanong ni Althea. Nakita niya ang pagpatak ng luha sa mata ng matanda. Ang pangalan niya ay Jasmine, anak ko siya. Humigpit ang hawak ni Althea sa kwintas. "Katulad mo." Naniwala siya sa mga matatamis na salita ng isang binatang taga rito. Patuloy ng matanda. Ang boses ay basag at puno ng pighati. "Katulad mo, tinalikuran niya ang lahat para sa pangako ng pag-ibig. At katulad ng dinadala mo ngayon, nagdadalang tao rin siya noon." Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Althea. Ang kasaysayan ay umuulit. "Hindi ko siya napigilan," sabi ni Lolo Cadyo. Ang pagsisisi ay malinaw sa kanyang tinig. "Hinayaan ko siyang maging bulag sa pag-ibig. At nang malaman kong dinala siya rito, huli na ang lahat. Kinain nila siya. Kinain nila ang apo ko sa parehong ritual na inihahanda nila para sa iyo." Napatakip ng bibig si Althea para pigilan ang isang hikbi. "Araw-araw, sa loob ng 20 taon, nabuhay ako sa gilid ng impyernong ito. Naghihintay, nagbabantay. Sinisisi ko ang sarili ko," sabi ng matanda. "Ngayon, nandito ka. Siguro ito na ang pagkakataon ko. Naitama ang aking pagkakamali." Mula sa siwang, iniabot nito ang isa pang maliit na supot. "Kunin mo ito." Kinuha ito ni Althea. Sa loob ay may pinaghalong asin at dinikdik na bawang na may matapang at kakaibang amoy. Kasama nito ay isang maliit na patalim na gawa sa buto. Matulis ang dulo. Binasbasan ko ang mga iyan.
Bulong ni Lolo Cadyo. Hindi sila makakalapit kung may dala ka niyan. Gamitin mo ang patalim kung kailangan. Huwag kang mag-atubili. Salamat po. Iyon lang ang nasabi ni Althea. Maghintay ka ng bagyo. Malapit na. Sa gitna ng ulan at hangin, doon ka kumilos. Iyon lang ang iyong pagkakataon. Sabi ng matanda. Ito lang ang makakatulong sa iyo ngayon. Akmang may sasabihin pa si Althea nang pareho silang manigas. Isang tunog. Mga yabag sa pasilyo papalapit sa pinto. Mga yabag ni Marco. Umalis ka na! Pabulong na sigaw ni Althea. Nawala ang mata ni Lolo Cadyo sa siwang. Parang aninong nilamon ng dilim. Huminto ang mga yabag sa tapat ng pinto. Narinig ni Althea ang pagpihit ng seradura. Mabilis niyang itinago ang supot at ang patalim sa ilalim ng kanyang damit. Humiga siya sa kama at nagkunwaring tulog. Ang puso niya'y halos bumasag sa kanyang dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kwintas ni Jasmine sa ilalim ng kumot. Ang malamig na metal ay isang paalala. Paalala ng nakaraan. At isang tanong na gumugulo sa kanyang isipan habang bumubukas ang pinto. Paano lalabanan ng asin at buto ang isang buong baryo ng mga halimaw? Dumating ang bagyo pagkaraan ng 2 araw. Nagsimula ito bilang isang malakas na hangin na yumuyugyog sa buong bahay. Nasinundan ng walang tigil na pagbuhos ng ulan na tila ba nais lunurin ng langit ang buong baryo. Ang mga kulog ay dumadagundong na parang mga higanting nag-aaway. At ang kidlat ay panandali ang ginagawang araw ang gabi. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Althea. Nang ihatid ni Marco ang kanyang hapunan, umarte siyang tila sumusuko na. Umiiyak siya. Nagmamakaawa. Sinasabing gagawin niya ang lahat basta't wag dahakni tambubong wag baswag lang siyang sasaktan. Si Marco, sa unang pagkakataon sa mga nagdaang araw, ay nagpakita ng kaunting awa o marahil ay pagmamaliit. Mabuti naman at natututo ka ng sumunod, sabi nito. Isang mayabang na ngiti ang nasa labi. Habang nakatalikod ito, mabilis at nanginginig ang mga kamay na ibinuhos ni Althea ang halos lahat ng laman ng supot ng asin at bawang sa pagkain at inumin nito. Inihalo niya ito gamit ang kanyang daliri. Ang puso niya'y kumakabog sa bawat segundo. Nang humarap si Marco, inabot niya rito ang plato. Maaari bang? Samahan mo muna akong kumain. Pakiusap niya. Natatakot ako sa bagyo. Natawa si Marco, ngunit kumuha ng isang tinidor at tumusok ng isang pirasong karne mula sa plato. Isinubo niya ito. Agad na nagbago ang itsura nito. Nanlaki ang mga mata niya at napahawak siya sa lalamunan. Umuubo na parang sinasakal. Ang balat niya ay tila napapaso. Ang mga orasyon at basbas sa asin at bawang ay lason sa kanilang lahi. Sa gitna ng pag-ubo at pagwawala ni Marco, hindi na nagsayang ng oras si Althea. Gamit ang maliit na patalim na gawa sa buto, paulit-ulit niyang sinaksak ang bisagra ng lumang pinto. Hindi ito bakal, kaya't bawat saksak ay lumilikha ng lamat sa kahoy. Sumisigaw si Marco, ngunit ang sigaw niya ay nalulunod sa lakas ng kulog. Sa huling malakas na sipa, bumigay ang pinto. Malaya na siya. Hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya palabas ng bahay, patungo sa rumaragasang ulan. Malamig ang hangin at ang putik ay nagpapahirap sa kanyang pagtakbo. Ngunit ang adrenaline at purong takot ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Isang nakakabinging sigaw ang narinig niya mula sa likuran.
Isang sigaw na hindi na boses ni Marco, kundi isang hayop. Iyon ang hudyat para sa buong baryo. Mula sa mga bahay, isa-isang nagsilabasan ang mga anino. Ang kanilang mga anyo ay nagbabago sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Ang ilan ay nagkakaroon ng mga pakpak na parang paniki. Ang iba'y gumagapang sa lupa na may mahahabang kuko. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag na pula sa dilim. Ang payapang baryo ay naging isang pugad ng mga bangungot. Ang tunog ng tik-tik-tik ay nasa lahat ng dako. Mas malakas, mas mapanganib. Tumakbo si Althea patungo sa direksyon ng gubat. Ang tanging lugar na maaari niyang pagtaguan. Narinig niya ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas niya. Isang anino ang bumulusok mula sa langit. Umiwas siya at ang nilalang ay sumalpok sa isang puno. Hawak niya ng mahigpit ang natitirang asin at bawang sa isang kamay at ang patalim sa isa pa. Para siyang isang tupang napapaligiran ng mga lobo. Ang bawat puno ay tila isang anino. Bawat kaluskos ng dahon ay isang banta. Habang tumatakbo, lumingon siya. At doon, sa di kalayuan, nakita niya ang isang anyo na mas malaki kaysa sa iba. Si Elena. Nakatayo ito sa gitna ng daan. Hindi na isang matandang babae, kundi isang nakakatakot na nilalang na may mahabang dila at mga kuko na parang kutsilyo. Tinitigan siya nito. At sa gitna ng ingay ng bagyo, narinig ni Althea ang boses nito sa kanyang isipan. Malinaw at malakas. Hindi ka makakatakas sa iyong kapalaran. Dahil sa paglingon, hindi niya napansin ang isang nakausling ugat ng puno sa kanyang dinaraanan. Natapilok siya. Sinubukan niyang bumawi ng balanse, ngunit ang putik ay masyadong madulas. Dumausdos siya pababa sa isang maliit ngunit matarik na bangin. Gumulong sa putik at mga basang dahon. Ang sakit ay sumabog sa kanyang kanang binti nang tumama ito sa isang malaking bato sa ibaba. Isang sigaw ng sakit ang kumawala sa kanya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang sakit sa kanyang binti ay napakatindi. Bali, nanginginig, humiga siya sa paanan ng bangin, basang-basa. Nanlalamig at nasasaktan. Tumingala siya. Sa tuktok ng bangin, sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo ang anino ni Elena. Nakatingin ito sa kanya pababa at sa dilim. Sa kabila ng sakit at takot, nakita ni Althea ang isang bagay na nagpabagsak sa lahat ng natitira niyang pag-asa. Isang ngiti. Isang ngiti ng ganap na tagumpay. Hindi pinansin ni David ang malakas na ulan na bumabasa sa kanyang damit. Ang bawat patak ay tila isang babala, ngunit hindi ito sapat para pigilan siya. Ang tinig na narinig niya mula sa suklay ay isang panawagan, isang basag na dasal na kailangan niyang tugunan. Ang gubat na pumapalibot sa baryo Magdiwata ay may kakaibang katahimikan. Sa kabila ng ingay ng bagyo, wala siyang marinig na huni ng mga kuliglig o ibon. Maging ang mga hayop ay tila nagtago sa takot, mabigat ang hangin, na parabang ang buong lugar ay nababalot sa isang hindi nakikitang kumot ng pangamba. Habang naglalakad, pinag-aralan niya ang bawat detalye ng paligid. Nakakita siya ng mga bakas ng paa sa putik. Ang ilan ay malinaw na mula sa isang babaeng tumatakbo. Ang iba naman ay malalalim at may kakaibang hugis, hindi pang tao. Sa isang sanga, may nakasabit na mga itim na balahibo, mas malaki at mas magaspang kaysa sa alinmang ibon na pamilyar sa kanya. Lahat ng ito'y nagpapatibay sa kanyang hinala.
May masamang nangyayari dito. Nakarating siya sa isang maliit na burol kung saan matatanaw niya ang mga ilaw mula sa baryo Magdiwata. Hindi siya maaaring pumasok ng basta-basta. Alam niyang nararamdaman nila ang kanyang presensya. Kung paanong nararamdaman din niya ang sa kanila. Habang naghahanap siya ng ligtas na lugar, isang anino ang biglang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno. Mabilis na hinawakan ni David ang kanyang buntot pagi, handa sa anumang pag-atake. "Sino ka?" tanong ng isang magaspang na boses. Si Lolo Cadyo. Ang mga mata nito'y puno ng paghihinala at pagod. "Isa ka ba sa kanila?" Sakuwas at sa halip na sumagot, dahan-dahang inilabas ni David ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy ng sinukuan. "Naparito ako para tumulong," mahinahon niyang sabi. Tinitigan ni Lolo Cadyo ang krus, pagkatapos ay ang mga mata ni David. Dahan-dahang nawala ang pagbabanta sa itsura ng matanda. Napalitan ng isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa. "Isa kang albularyo?" tumango si David. Ikinuwento ng matanda ang lahat, ang tungkol kay Althea, ang pagtakas nito at ang pagkahuli rito. "Dinala na nila siya sa Yunggib," sabi ni Lolo Cadyo. Nanginginig ang boses. "Ang Yunggib sa likod ng talon. Ngayong gabi ang ritual. Ngayong gabi, sa kasagsagan ng bagyo, kapag ang buwan ay natatakpan ng mga ulap." Alam na ni David ang kailangan niyang gawin. Naghahanap sila ng isang maliit na patag na lugar na natatakpan ng mga malalaking bato. Mula sa kanyang supot, kumuha siya ng isang maliit na sisidlan ng asin na binasbasan at abo. Gumawa siya ng isang bilog na proteksyon sa lupa. "Manatili ka sa labas ng bilog," utos ni David kay Lolo Cadyo. "Ano man ang makita o marinig mo, huwag na huwag kang papasok." Umupo si David sa gitna ng bilog at nagsindi ng isang bungkos ng pinatuyong dahon ng sagrado. Ang mapait na usok ay pumailan lang, dala ng hangin at ulan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magdasal sa isang wikang sinauna at malalim. Sa usok, nagsimula siyang makakita ng mga imahe. Nakita niya si Althea basang-basa at nasasaktan. Kinakaladkad ng dalawang nilalang na may mga pakpak. Nakita niya ang loob ng isang malaking yungib. Ang mga pader nito'y puno ng mga nakakatakot na guhit. Nakita niya ang isang altar na gawa sa itim na bato. At nakita niya si Althea, itinali sa ibabaw nito. Umiiyak habang ang buong angkan ng mga aswang ay nakapalibot, umaawit sa isang nakakakilabot na tono. Ang kanyang puso ay napuno ng awa para sa babae. Ngunit alam niyang kailangan niyang malaman kung ano ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Anong klaseng kapangyarihan ang bumabalot sa lugar na ito? "Ipakita mo sa akin," bulong niya sa usok. "Ipakita mo sa akin kung sino ang inyong dinadasalan." Ang usok ay biglang umitim at umikot ng mas mabilis. Ang mga imahe ng yungib ay naglaho, napalitan ng kadiliman. Isang ganap na kadiliman. Ngunit sa gitna nito, isang bagay ang unti-unting nabuo. Hindi ito isang aswang. Ito ay isang bagay na mas matanda pa, mas malaki. Isang anino na walang tiyak na anyo, ngunit puno ng mga mata. Daan-daan, libu-libong mga matang pula, lahat ay sabay-sabay na tumitig sa kanya mula sa kabilang dimensyon. Puno ng gutom na hindi kayang busugin ng panahon. Naramdaman ni David ang isang lamig na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Isang lamig na tumatagos hanggang sa kaluluwa. Sa sandaling iyon, naunawaan niya,
Hindi lang isang pamilya ng aswang ang kanyang kalaban, kundi ang sinaunang Diyos na kanilang sinasamba. Ang sakit sa binti ni Althea ay wala ng kwenta kumpara sa sakit ng kanyang kaluluwa. Bawat hakbang ng mga nilalang na kumakaladkad sa kanya ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Nabasa ang kanyang damit sa ulan at putik, at ang lamig ay gumagapang na hanggang sa kanyang mga buto. Ang yungib ay nasa likod ng isang maliit na talon, natatago sa mga mata ng ordinaryong tao. Ang pasukan nito ay madilim at mabaho, amoy lupa, dugoy at isang bagay na mas luma pa, amoy kasamaan. Sa loob, ang liwanag ay nagmumula sa mga sulo na nakasabit sa mga batong pader. Ang apoy nito'y sumasayaw at lumilikha ng mga gumagalaw na anino. Ang buong angkan ay naroroon. Mula sa pinakamatanda, na ang balat ay tila tuyong balat ng puno, hanggang sa pinakabata, na ang mga matay wala pang muwang, ngunit mayroon ng kinang ng isang mandaragit. Nakatayo sila sa magkabilang gilid, isang hanay ng mga halimaw na nag-aabang, habang siya'y kinakaladkad patungo sa gitna. Sa gitna ng yunggib ay naroon ang altar. Isang malaking tipak ng itim na bato, makinis dahil sa daan-daang taon ng paggamit. May mga uka sa gilid nito, mga kanal na dinisenyo para sa pag-agos ng likido. Dugo. Ibinagsak siya sa ibabaw ng malamig na bato. Mabilis na itinali ng mga kamay na may mahahabang kuko ang kanyang mga braso at binti sa mga argulyang bakal na nakakabit sa altar. Wala na siyang lakas para pumalag. Ang tanging magagawa na lang niya ay umiyak. Tumingala siya at nakita niya ang mga guhit sa pader ng yungib, mga larawan ng kanilang kasaysayan, mga larawan ng pangangaso, ng pagpatay, at ng ritual. Nakita niya ang isang paulit-ulit na imahe, isang babaeng nakahiga sa altar, at sa ibabaw nito, isang aninong may hindi mabilang na mga mata. Tinatanggap ang isang sanggol na iniabot mula sa sinapupunan ng babae. Ang kanyang sinapupunan, ang kanyang anak. Isang nakakabaliw na tawa ang gustong kumawala mula sa lalamunan ni Althea. Ngunit naging isa na lang itong mahinang hikbi. Tumahimik ang lahat ng isang anino ang humakbang pasulong mula sa dilim. Si Elena. Nakasuot ito ngayon ng isang itim na bestida at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang kwintas na gawa sa mga buto at ngipin. Wala nang bakas ng pagiging ina sa kanyang mukha. Tanging ang malamig na debosyon ng isang punong saserdote. Itinaas ni Elena ang kanyang mga kamay at ang buong angkan ay nagsimulang umawit. Hindi ito isang ordinaryong kanta. Ito'y isang nakakakilabot na himig, binubuo ng mga salitang hindi maintindihan ni Althea. Mga salitang tila kumakamot sa loob ng kanyang bungo. Ang hangin sa loob ng yungib ay naging mabigat at siksik, na parabang ang mismong kadiliman ay humihinga kasabay nila. Sa gitna ng pag-awit, isa pang anino ang lumapit sa altar. Si Marco. Sa kanyang mga mata ay wala ng galit o pag-ibig, tanging isang malamig at nag-aapoy na ambisyon. Ito na ang gabi ng kanyang pag-akyat sa kapangyarihan. Ito ang sandaling magiging mas dakila siya kaysa sa kanyang mga ninuno. Lumapit siya kay Althea. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Ang hininga niya ay amoy sariwang dugo. Sana maintindihan mo, Althea, bulong nito. Ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng awitan. Ito ay isang karangalan. Ang dugo mo, ang dugo natin, ang magpapatuloy sa ating lahi. Hayop ka!
Isinumpa ni Althea ang bawat salita ay puno ng natitira niyang lakas. Isang malamig na ngiti lang ang isinagot ni Marco. Mula sa kamay ni Elena, kinuha niya ang isang bagay. Isang patalim na gawa sa itim na bato ng obsidian, kumikinang sa liwanag ng mga sulo. Lahat ng pag-asa ay naglaho mula kay Althea. Ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang tanging naiisip ay ang mukha ng kanyang ina, ang mukha ng kanyang ama, at ang mukha ng isang anak na hindi na niya kailanman mayayakap. Naramdaman niya ang malamig na dulo ng patalim na dumampi sa kanyang balat, sa ibabaw mismo ng kanyang pusod. Narinig niya ang paglakas ng awitan ng angkan, umaabot na sa kasukdulan nito. Hinihintay na lang nila ang huling sandali. Itinaas ni Marco ang patalim. Ang anino nito ay tumakip sa mukha ni Althea. Ito na. Ngunit bago pa man nito maibaba ang kanyang kamay, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong yungib. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa pasukan na sinundan ng isang malakas na dagundong na mas malakas pa sa kulog sa labas. Ang ritual ay naputol. Ang lahat ay napalingon sa gulat. At sa gitna ng usok at liwanag sa bukana ng yungib, isang anino ang nakatayo. Hawak ang isang latigo na tila gawa sa kislap ng kidlat. POV David. Ang bagay na sumabog sa pasukan ng yungib ay isang maliit na sisidlang luwad na puno ng pinaghalong asin, dinikdik na bawang, at abo mula sa sinunog na palaspas. Sa pagtama nito sa lupa, sumabog ito sa isang liwanag na banal at dalisay, isang liwanag na lason sa mga nilalang ng dilim. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng dalisay na pasakit sa loob ng yungib. Ang mga aswang na nasa unahan ay nabulag at napaso. Ang kanilang balat ay umuusok na tila ba binuhusan ng asido. Ang kanilang banal na awitan ay naging isang koro ng paghihirap. Ito ang pagkakataong ginamit ni David para pumasok. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang buntot pagi na kumikislap sa sarili nitong enerhiya. Sa kaliwa, mayroon pa siyang 3 sisidlang luwad. Sa pangalan ng mga banal na espiritu, layuan ninyo ang walang sala. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay pinalakas ng pananampalataya. Ang mga aswang na nakabawi na mula sa unang pagkabigla ay sumugod sa kanya. Ngunit hindi na sila mga taong may ngiti. Ang kanilang mga anyo ay ganap ng nagbago. Mga balat na nag-iba ng kulay. Mga pakpak na bumuka mula sa likuran. Mga kuko at ngipin na humaba at tumulis. Iwinasiwas ni David ang buntot pagi. Bawat hagupit nito sa hangin ay lumilikha ng isang matinis na tunog, at bawat tama sa isang aswang ay nag-iiwan ng nagniningas na marka, na parang marka ng mainit na bakal. Ang isa ay sumugod, ngunit sinalubong ito ng latigo sa muka at ito'y bumagsak sa lupa, umuusok. Ang isa pa ay sinubukang lumipad, ngunit nahagip ang pakpak nito at ito'y bumagsak na parang isang basahan. Habang nakikipaglaban, narinig niya ang kaguluhan mula sa labas. Mga sigaw, tunog ng apoy. Alam niyang ginagawa na ni Lolo Cadjo ang kanyang bahagi. Ang matanda, sa kanyang huling akto ng katapangan, ay sinusunog ang mga pangunahing bahay sa baryo, lumilikha ng kaguluhan para hatiin ang puwersa ng mga kalaban. Ngunit napakarami nila, para siyang isang bato na pilit na sinisira ng malakas na alon. At sa gitna ng lahat, ang pinakamalakas sa kanila ay nanonood lang, si Elena.
PPOV Althea. Mula sa pagkakahiga sa altar, ang lahat para kay Althea ay isang magulong tanawin ng mga anino at liwanag. Ang pagdating ng estranghero ay isang himala, isang sagot sa dasal na hindi na niya inaasahang maririnig. Ang pag-asang ganap ng namatay sa kanyang dibdib ay muling nagkaroon ng isang maliit na pintig. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa bagong dating, ginamit niya ang pagkakataon. Nasaan na ang patalim? Kinapa niya ang kanyang tagiliran. Naroon pa. Ang maliit na patalim na gawa sa buto na bigay ni Lolo Cadyo. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay at ng sakit ng kanyang katawan, sinimulan niyang hiwain ang lubid na nakatali sa kanyang kanang kamay. Ang buto ay hindi kasintalas ng bakal, ngunit ito'y matibay. Paulit-ulit. Dahan-dahan. Ang bawat hibla ng lubid na kanyang napuputol ay isang hibla ng pag-asa. Nakita niya ang pakikipaglaban ng estranghero. Nakita niya ang kanyang tapang. Ngunit nakita rin niya na unti-unti itong napapalibutan. Hindi ito magtatagal. Kailangan niyang makawala. Para sa sarili niya. Para sa anak niya. Para sa lalaking isinusugal ang buhay para sa kanila. Bilis! Bulong niya sa sarili. Habang ang pawis at luha ay naghahalo sa kanyang mukha. Bilis. Sa wakas, isang hibla na lang. Isang malakas na hila at malaya na ang kanyang kanang kamay at didadayapabawa. POV. David. Nakahinga nang maluwag si David nang makita niyang malapit nang makawala si Althea. Ngunit ang sandaling paglingon na iyon ay isang pagkakamali. Isang anino ang dumaan sa kanyang gilid, mas mabilis kaysa sa iba. Hindi ito sumugod. Lumagpas ito sa kanya. At bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang nakakapasong sakit sa kanyang likod. Si Elena. Sa kanyang tunay na anyo, si Elena ay mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga kampon. Ang kanyang buhok ay tila mga ahas na gumagalaw at ang kanyang mga kuko ay isang talampakan ang haba. Pangahas na mortal, sit-sit nito. Ang boses ay parang tunog ng mga kawayang nagkikiskisan. Sa isang iglap, sinunggaban siya ni Elena. Ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan. Itinaas siya nito mula sa lupa na parang isang manika at ibinalibag ng buong lakas sa pader ng yungib. Tumama ang likod ng ulo ni David sa matigas na bato. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang bungo at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang buntot pagi ay nahulog mula sa kanyang kamay. Bumagsak siya sa lupa, nawalan ng malay. Ang laban ay huminto. Ang katahimikan ay muling nanaig. Mas mabigat kaysa dati. Nakatayo si Marco sa tabi ng altar, nakatingin sa walang malay na katawan ni David. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon. Ang mga matay muling bumalik kay Althea, na ngayon ay kakaputol pa lang ng huling tali sa kanyang kamay. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Habang dahan-dahan niyang pinupulot muli ang patalim na obsdan. Tapusin na natin ito. POV. Althea. Nakatayo si Marco sa harap niya. Isang anino laban sa liwanag ng mga sulo. Ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay ay siya na ngayong magiging berdugo niya. Ang patalim na obsidian ay kumikinang sa kanyang kamay. Wala nang darating na tulong. Ang estrangherong albularyo ay nakahandusay sa lupa. Walang malay. Ang buong angkan ay nakapalibot sa kanila. Isang bilog ng mga nag-aabang na halimaw. Mag-isa na lang siya.
Pero hindi. Naramdaman niya ang isang marahang sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang paalala. Hindi siya nag-iisa. "Marco, pakiusap," sabi niya. Ngunit hindi na ito boses ng isang nagmamakaawang biktima. Ito'y boses ng isang ina na sinusubukang bumili ng oras. "Huwag mong gawin to. Anak mo rin to." Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan. "Ang batang yan ay hindi ko anak. Siya ay isang susi, isang alay para sa mas malaking kapangyarihan, isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan." Dahan-dahan siyang bumangon mula sa altar. Ang mga binti nanginginig pa. Hawak niya ng mahigpit ang maliit na patalim na gawa sa buto sa likod niya. "Naaalala mo pa ba noong una tayong magkita sa Bacolod?" Tanong niya. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "Sinabi mo sa akin na nakita mo sa mga mata ko ang buong kinabukasan mo." Bahagyang natigilan si Marco. Isang kislap ng lumang emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Pag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon niya. "Sinungaling ka," bulong ni Althea. At sa isang iglap, lahat ng takot ay napalitan ng tapang na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong handang mamatay para sa kanyang anak. Sumugod siya. Hindi niya inatake si Marco. Sa halip, tumakbo siya patungo sa nakahandusay na katawan ni David. Nagulat si Marco at ang buong angkan. Hindi nila ito inaasahan. Bago pa man sila makakilos, dinampot ni Althea ang buntot pagi mula sa sahig. Sa sandaling mahawakan niya ito, naramdaman niya ang kapangyarihan nito. Isang init na dumaloy sa kanyang braso, nagbibigay sa kanya ng lakas. Humarap siya kay Marco. Iwinawasiwas ang latigo sa hangin. "Hindi mo makukuha ang buong anak ko!" Sigaw niya. Doon na nagsimula ang tunay na laban. Hindi na ito isang ritual. Isa na itong desperadong pagtatanggol. Sumugod si Marco. Ang obsidian na patalim ay handang pumatay. Ngunit si Althea na ngayon ay armado ng pananampalataya at pagmamahal ng isang ina, ay hindi na ang babaeng madali niyang makukuha. Ipinagtanggol niya ang sarili gamit ang buntot pagi. Ang bawat hagupit ay nag-iiwan ng marka sa hangin. Sa likuran nila, si Elena ay akmang susugod para tulungan ang anak. Ngunit isang anino ang bumangon mula sa sahig. Si David, duguan at hirap na, ay nagawang tumayo. Hinawakan niya ang binti ni Elena. "Ang laban ninyo ay sa akin," sabi ni David bago muling bumagsak. Ngunit sapat na iyon para maantala ang reyna. Ang atensyon ng lahat ay na kay Althea at Marco. Ang kanilang laban ay isang sayaw ng kamatayan. Malakas si Marco, ngunit bulag sa kanyang ambisyon. Si Althea naman ay ginagamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Itinutulak ng isang puwersang mas malakas pa sa anumang sumpa, ang pagmamahal ng isang ina. Sa isang pagkakataon, nagawang saksakin ni Marco ang braso ni Althea. Napasigaw siya sa sakit at nabitawan ang buntot pagi. Ito na ang katapusan. Itinaas ni Marco ang patalim para sa huling, nakamamatay na saksak. Ngunit habang nakataas ang kamay nito, isang anino ang lumitaw mula sa likuran niya. Duguan, sugatan. Halos hindi na makalakad. Si Lolo Cadjo. "Para sa anak ko," bulong ng matanda. At niyakap niya si Marco mula sa likuran, hindi sa pagmamahal, kundi sa paghihiganti. Gamit ang natitira niyang lakas, itinulak niya ang sarili, kasama si Marco, patungo sa isang direksyon,
patungo sa altar na itim. Ang ulo ni Marco ay tumama ng buong lakas sa matulis na gilid ng altar. Isang malutong na tunog ang narinig. Ngunit hindi doon natapos si Lolo Cadyo. Habang hawak pa rin ang walang malay na katawan ni Marco, itinulak niya ang altar. Ang mabigat na tipak ng bato na naging sentro ng kanilang kapangyarihan sa loob ng daan-daang taon ay unti-unting gumewang. Hindi! Sigaw ni Elena, ngunit huli na ang lahat. Ang altar ay bumagsak sa isang malalim na bitak sa sahig ng Yungjib, isang siwang na tila walang katapusan. Kasama nitong nahulog si Lolo Cadyo at si Marco. Ang kanilang mga katawan ay nilamon ng kadiliman. Sa pagbagsak ng altar, isang nakakabinging sigaw ang narinig. Hindi mula sa isang tao, kundi mula sa mismong Yungib. Ang pinagmumulan ng kanilang sumpa ay nawasak. Ang apoy sa mga sulo ay biglang namatay. At ang lahat ng aswang, kasama si Elena, ay napasigaw sa sakit habang ang kanilang kapangyarihan ay biglaang nawala, na para bang isang ilog na biglang natuyo. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Althea ang pagkakataon. Hinila niya ang halos walang malay na si David palabas ng Yungib. Habang sila'y papalabas, naramdaman niya ang pagyanig ng lupa. Gumuho ang Yungib. Ang mga bato ay bumagsak mula sa itaas. Tinatabunan ang lahat ng nasa loob. Tinatabunan ang mga sigaw kasakaw. Tinatabunan ang 100 taong kasamaan. Nang makarating sila sa labas, sa gitna pa rin ng malakas na ulan, bumagsak si Althea sa putik. Pagod na pagod. Lumingon siya at nakita ang pasukan ng Yungib na ganap ng natabunan ng mga bato. Tapos na. Napahawak siya sa kanyang tiyan, humihingal. Ligtas na sila. Ngunit sa sandaling iyon, isang matinding sakit ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang sakit na iba sa lahat ng naramdaman niya. Isang sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Napatingin siya sa pagitan ng kanyang mga binti. Dugo. Ang kanyang anak. Papalabas na. POV. Althea. Ang sakit ay sunod-sunod na parang mga alon na humahampas sa kanya. Bawat isa'y mas malakas kaysa sa nauna. Sa gitna ng ulan at putik, sa labas ng isang gumuho at nalibing na Yungib, manganganak si Althea. Ang takot ay napalitan ng isang bagong uri ng pangamba. Hindi pa ito ang tamang oras. Masyado pang maaga. Tulungan mo ako. Nahihirapang sabi niya kay David, na unti-unti nang nagkakamalay sa kanyang tabi. Nakita ni David ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng sarili niyang mga sugat at pagkahilo, ang instingto ng isang manggagamot ang nanaig. Pilit siyang gumapang palapit. Kailangan nating makahanap ng masisilungan. Sabi nito, ang boses ay mahina, ngunit determinado. Hindi dito. Inalalayan nito si Althea na tumayo. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang bawat paghilab ng kanyang tiyan ay halos magpabagsak sa kanya. Ngunit nagpatuloy sila. 2 sugatang kaluluwa na magkasamang tumatakas mula sa bangungot, papalayo sa natabunang kasamaan. Nakahanap sila ng isang maliit na kanlungan sa ilalim ng isang malaking bato na nakausli mula sa gilid ng bundok, sapat lang para maprotektahan sila mula sa pinakamatinding buhos ng ulan. Dito, sa sahig na lupa, sa liwanag ng kidlat na paminsan-minsay tumatanglaw sa kanila. Tinulungan ni David si Althea na isilang ang kanyang anak. Walang malinis na kumot, walang gamot,
tanging ang kaalaman ni David sa mga sinaunang pamamaraan at ang hindi masusukat na lakas ni Althea. Bawat sigaw niya ay sinalo ng dagundong ng kulog. Ang kanyang mga luha ay naging isa sa mga patak ng ulan. Ito ang pinakamahirap, pinakamasakit, at pinakaprimitibong sandali ng kanyang buhay. At habang unti-unting humihina ang bagyo, kasabay ng dahan-dahang pagsikat ng araw sa likod ng mga ulap, isang bagong tunog ang narinig. Ang iyak ng isang sanggol. Sa wakas, narito na siya. Isang maliit na babae, perpekto sa kabila ng lahat. Binalot siya ni Althea sa natitirang tuyong bahagi ng kanyang damit at niyakap ng mahigpit. Habang tinititigan niya ang munting mukha ng kanyang anak, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagtataksil ay pansamantalang naglaho. Ang tanging natira ay pag-ibig. Pagkaraan ng ilang linggo, ang pagbabalik ni Althea ay isang milagro para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga magulang na hindi tumigil sa paghahanap ay niyakap siya ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay pinaghalong saya at pasasalamat. Walang maraming tanong. Ang mahalaga ay nakauwi na siya. Nakauwi na sila. Kasama nila si David na ngayon ay nagpapagaling na rin. Ikinuwento nila ang isang bersyon ng katotohanan. Isang aksidente, isang pagkaligaw, isang mahirap na panganganak sa gubat. Ang buong katotohanan ay isang sikretong tanging silang dalawa lang ang magdadala habang buhay. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa normal. Nag-aalaga si Althea sa kanyang anak, si Aurora, isang pangalang nangangahulugang bukang liwayway. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya ay ang gamot na unti-unting naghihilom sa kanyang mga sugat. Ang mga sugat na nakikita at lalo na ang mga hindi. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Aurora sa kuna, tinitigan niya itong mabuti. Ang kanyang anak ay maganda, payapa, perpekto. Ngunit minsan, sa gitna ng kanyang pagmamahal, isang malamig na anino ng takot ang gumagapang sa kanyang puso. Ang batang ito ay hindi lang dugo niya. Kalahati ng kanyang dugo ay nagmula sa isang halimaw. Minsan, kapag nasisinagan ng ilaw ang mga mata nito sa isang partikular na angulo, tila ba may nakikita siyang bahid ng pula. Minsan, kapag ito'y natutulog, ang mga daliri nito ay kumukuyom sa paraang hindi pangkaraniwan. O baka naman, imahinasyon lang niya ang lahat. Bunga lang ng trauma. Idinilat ni Aurora ang kanyang mga mata at tumingin ng diretso sa kanya. Ngumiti ito, isang ngiting dalisay, at puno ng pagmamahal ng isang sanggol para sa kanyang ina. Napangiti rin si Althea at ang takot ay muling naglaho. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Mahal na mahal ka ni Mama, bulong niya. Ngunit habang nakatitig siya sa perpektong mukha ng kanyang anak, sa liwanag ng lampar sa tabi ng kuna, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang anino. Ang anino ng kanyang anak sa pader sa likod ng kuna. Ang anino ay perpekto, ang hugis ng ulo, ng maliliit na kamay. Ngunit sa likod nito, sa may bandang balikat, mayroong dalawang maliliit na umbok na anino. At habang siya'y nakatingin, nanginginig, ang dalawang aninong iyon ay dahan-dahang gumalaw. Kumibot, na parabang isang pares ng maliliit na pakpak na nagsasanay para sa kanilang unang paglipad. At dito nagtatapos ang madilim at puno ng pagsubok na kwento ni Althea. Mula sa kaibuturan ng aking puso
Maraming salamat. Salamat sa inyong pananatili at sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng nakakakilabot na paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang takot, ang pighati, at ang hindi matatawarang tapang ni Althea. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang pinakamalaking halimaw ay hindi palaging nagtatago sa dilim. Minsan, sila ay nagkukubli sa likod ng mga pinakapamilyar na mukha at pinakamatatamis na pangako. Ngunit higit pa sa kwento ng mga aswang at ng isang sinaunang sumpa, ito ay isang kwento tungkol sa ating mga tao. Ito ay kwento ng pag-ibig na nagiging dahilan ng ating katapangan. Ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lang para sa mga nagkasala sa atin, kundi para na rin sa ating mga sariling pagkakamali. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, sa kabila ng pinakamatinding bangungot, palaging mayroong isang bukang liwayway na naghihintay. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Ano ang naramdaman ninyo para kay Althea at sa kanyang anak? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga komento sa ibababa. Ang inyong bawat salita ay mahalaga sa akin. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat po kayo palagi, lalo na sa dilim.